Kung saan man kayo naroroon, shout out sa inyong lahat. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Bibigyan lang natin ng quick reaction itong post na naman ni Stephen. Dati sinabi ni Stephen na walang kidnap na nangyari. Gusto lang ni Dave na umuwi sa ina para mabuo na silang pamilya. Bakit ngayon nasa bahay ni Francis si Dave? Maraming hindi alam itong si Stephen pero ang feeling niya alam niyang lahat. At siya ang post ng post dito sa social media at panay pananakot samantalang yung mga involved at yung may dahilan kung bakit umalis si Dave sa Manalastas ay mga nananahimik. Dahil April 15 pa lang tinatrabaho na ni Francis, Melanie at Daisy si Dave. Ang sinisisi ng iba, isa na dyan si BJ, si Tekram ang sumira kay Dave. Pero tandaan natin, May 29 nang unang nagsalita ang Manalastas at walang paninirang ginawa ang Manalastas Brothers, bagkus pag-aalala sa itinuring nilang kapamilya. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, nagpahiwatig na itong si Melanie sa listeners ni Daisy. Dito pa lang, sinira na ni Daisy at Melanie na girlfriend ni Francis, si Dave. Pakinggan natin. Bless po. Sabi Madam Melanie, kung gusto ni Dave sa amin, why not? Tokrang, di ba? Ayan tuloy. Don't worry, Tokrang. Pag pinahintulutan ni God na sa amin umuwi si Dave, never ever kanya makikilala. Nang asar tuloy. Imagine April 15 yan, unang nagsalita ang Manalastas Brothers May 29. At pakinggan yung mabuti ito. May 27, hindi pa nagsasalita ang Manalastas Brothers pero nag-i-scout na sila ng school para kay Dave. Sabi ni Sir Wonderful Camping, hope the education will continue. It will, it will. Of course, nag-scout na nga ng school. Ay. Marami pa akong ipapakita sa inyo, hindi pa nagsasalita ang Manalastas, ang iba ay may alam na. At i-discuss natin lahat yan kapag nakapag-LS na tayo. Ipapakita ko sa inyo kung paano nila na brainwash si Dave at paano nila nakumbinsi si Dave na hindi na bumalik sa Manalastas. Pero bibitin ko muna kayo dyan. Mas maganda kung i-discuss natin sa LS para magkaroon tayo ng interaction. For the meantime, tuloy muna natin itong reaction ko sa post ni Stephen. Sabi ni Stephen dito, note, kung sa sapatos lang, hindi na nga niya malaman kung ano ang isusuot niya araw-araw dahil sa dami niyan sa loob ng bahay. Yan ba ang hindi kontento sa buhay? So parang kino-confirm na dito ni Stephen na si Dave ay nasa bahay ni Francis at wala siya sa ina niya. Which is yun yung sinasabi niya before na kaya umalis si Dave sa Manalastas ay gusto na niyang umuwi sa ina niya. At yung mga sapatos na yan ay sapatos ni Francis at hindi yan sapatos ni Dave. Ipapakita natin mamaya dahil during that time dumalaw sila sa bahay ni Francis at ipinakita yung mga sapatos na yan. So, ibig sabihin ba ibinigay na yan ni Francis kay Dave or pinapahiram lang? Anyway, silipin lang natin quickly yung bahay ni Francis para malaman natin na yung post ni Stephen ay bahay ni Francis. Dami din pa ng collection ni Ninong. Bali, ilang ano to? 40 plus. 40 plus. Pwede po, parang ako na yung mga nag-i-interview sa mga... So base dito sa picture na post ni Stephen at itong dating content ni Tekram sa pagpunta sa bahay ni Francis, nagmamatch talaga. Anyway, iyan naman ay napansin lang natin at nagmamatch din doon sa sinabi ni Melanie noong April 15 doon sa comment niya sa LS ni Daisy. Na iyan talaga ang plano nila na tumira si Dave sa kanila. So kino-confirm dito ni Stephen na si Dave ay kontento na sa buhay. At taliwas doon sa sinasabi ni Rex na si Dave ay nag-undergo ng depression. Okay, basahin pa natin yung ilang statements niya rito. True fulfillment and value stem from a profound relationship with God rather than from accumulating profession or achieving worldly success. O, alam mo naman pala yan, Stephen. Pero bakit hindi mo tinuturuan si Dave ng tamang desisyon at hindi mo siya tinuturuan ng naaayon sa sinasabi sa Biblia? At sabi mo pa rito, our focus should be on God and His divine will as the ultimate source of enduring joy and purpose. Kung talagang nakafocus kayo sa divine will,
Dapat alam mo to, Stephen. Sabi sa Mateo 5:23-24, kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog ka sa Diyos. So kung divine will ang gusto mo, bakit hindi mo turuan si Dave na lumapit sa manalastas? Dahil inamin naman ni Dave mismo sa video niya na nagsinungaling siya at hindi na siya babalik sa manalastas. Doon pa lang may pagkakamali na talaga kay Dave. So dapat inayos niya yon at pinayuhan mo siya ng tama. At hindi mo kinampihan si Daisy, si Francis at Melanie at ang iba pa. So pero ang ginawa mo rito, nagkampihan kayo. Imbis na itama nyo yung maling desisyon ni Dave, kinampihan mo pa. Napapatanong tuloy ako kung ikaw ba ay isa sa kasali sa nagplano ng lahat ng ito. Kasi base na rin sa obserbasyon ko at base na rin doon sa mga nakalap kong information mula na rin kay Daisy at Melanie, sa kanila talaga nagsimulang magulo ang isipan ni Dave. At tingin ko talagang na-brainwash dito si Dave. At alam nyong nasa social media kayo. So kung hindi umuwi si Dave, at kahit hindi nagsalita ang manalastas, malalaman at malalaman yan ng mga listeners at mga followers. At tiyak na mababash si Dave kahit na hindi nagsalita ang manalastas dahil si Daisy nagsasalita na nang nagsasalita sa LS niya. Alam na nga ng ilan kahit na hindi pa nag-LS ang Manalastas Brothers dahil beforehand nag-content na si Daisy. So ibig sabihin kahit na hindi nagsalita ang Manalastas, mababash at mababash pa rin si Dave. Anyway, we will discuss that further pag nag-LS ako kasi ipapakita ko pa sa inyo yung mga ibang details kung bakit ko nasabing na brainwash dito si Dave. At sa aking opinyon, napakalaki talaga ng pananagutan ng mga nakakatanda dito sa issue na ito dahil sila ang sumira sa relasyon ni Dave at ng Manalastas. Alam naman natin na walang perfect relationship pero talagang may mga taong nakapaligid sa atin na nagiging dahilan kung bakit nasisira ang relasyon. Anyway, hanggang dito na lang muna tayo. This is Ecclesiastico. Hanggang sa muli po, have a blessed Sunday.